Gerald Bantag, ang dating hepe ng Bureau of Corrections na tinuturong nagpapatay sa tagapag-ulat ng Lapid Fire. Ang akusasyon ng Department of Justice na pinangunahan ni Secretary Remulla ay nagmula nung lumabas ang ulat na Cinderella Man ni Percy Lapid Mabasa. Subalit ang mabigat na paratang ay pinabulaan na naman ng dating direktor. Sino kaya sa dalawa ang nagsasabi ng tapat? Siguradong magugulantang ang iyong kaluluwa kung sasabihin sa iyo na mayroong higanteng butas sa kwento ng pagpaslang ang hindi napansin ng mainstream media. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nagbigay ng pahayag ang dating direktor ng Bucor hinggil sa akusasyon ng DOJ sa pagpaslang kay Lapid. Sabalit mayroong hindi napansin ang media na magpapasabog sa kaso ng Cinderella Man. Kamakailan lang ay nagbigay ng pahayag ang puno ng Department of Justice na si Jesus Crispin Boying Remulla sa harap ng mga tagapag-ulat hinggil sa tinuturong nagpapatay kay Percy Lapid. Binanggit nito na ang motibo ng krimen ay dahil sa ulat ng Lapid Fire na pinamagatang bakit tinawag na lalaking Cinderella ang isang opisyal sa ilalim ng DOJ. Ito ang mainit na video mula sa upload ni Lapid. Ngayon, alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Hindi hinduropot lalaking Cinderella, mga kaibigan. Eto, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito. Ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan. Makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Ipinakita sa video ang mga sasakyang nakahilera sa harapan ng isang magarang mansyon sa lalawigan ng Laguna. Binanggit ang sinasabing lalaking Cinderella hango sa kwento ng isang babaeng dukha na naging mayaman na nagngangalang Cinderella. Ito ang pinagdiinan ni Secretary Remulla sa kanyang pagharap sa mga media na naging di umano dahilan kung bakit nagalit ang dating direktor ng Bucor. Bahay ni Percy Lapid. Hindi. Si Percy Lapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man. Punta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man with Percy Lapid. That was the basis. Dahil sa nasangkot ang dating hepe ng Bucor, pinahayag sa lahat ang petsa ng pagpunta ni Lapid sa Laguna at ang petsa rin ng paglabas ng video sa YouTube. Heto ang pahayag. Lumabas yung Cinderella Man, I think 15 na September 15. September 9 yung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Tapos September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat. Everything came into motion. Cinderella Man, yung kanyang video, yun yung lumabas yung Cinderella Man, I think 15 na September 15. September 9, yung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Batay sa DOJ, malinaw na ang video ay kinuha mismo ni Lapid sa harapan ng bahay ni Gerald Bantag noong 9 ng Setyembre at lumabas yung upload na Cinderella Man noong 15 ng Setyembre na naging basihan ng naturang pagpaslang. Mabigat na paratang na sinusuportahan ng video ni Lapid at tumpak na petsa mula sa DOJ. Kung hindi sasagutin, ay siguradong mababaon ang katayuan ng dating direktor.
Kaya makaraan ng ilang araw, mariing pinabulaanan ni Gerald Bantag ang akusasyon sa kanyang eksklusibong panayam ng SMNI News. Heto ang sabi niya. Sinasabi niyang September 9? Kalukuhan yun. Sinungaling mismo si SOJ. Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi niyong sinungaling siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Hindi ako naniniwalin si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Sa pahayag ng dating pinuno ng Bureau of Corrections, ang akusasyon laban sa kanya ay kasinungalingan, kasama ng nabanggit na mga petsa. Walang duda na ang naturang mansyon at mga kotse ay tunay na pag-aari ng dating hepe. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan. O, kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan. Ang video na sinasabi ng DOJ na kinuha daw ni Percy Lapid noong ika-9 ng Setyembre at in-upload sa Lapid Fire noong ika-15 ay mahirap itanggi. Kung hindi bibigyan ng matinding kontrapruweba mula sa kampo ng dating direktor, maglulukmok ito sa mas malalim pang kumunoy. Kaya ang tanong ng marami ay, ano sa mga pahayag ang may malaking butas? Ang akusasyon ni Secretary Remulla o ang paliwanag ng dating hepe ng Bucor na si Gerald Bantag? Upang matunto ng katotohanan, kinakailangan na ipangsantabi muna ang politikal na pananaw ng isa at ang hinanakit sa kabilang pangkat ng gobyerno upang maiwasan ang madungis na pagkabayas at lubusang matuto ng critical analysis gamit ang malinaw at objektibong pag-iisip. Kung sakaling tanggalin mo ng ilang minuto ang iyong pagpanig at pagpabor sa sinasaniba ng grupong politikal, mainam ka dahil masasaksihan mo ang hindi napansin ng mainstream media. Ano ang katotohanan sa kaso ni Percy Lapid? Isa sa mga sinasabing maaaring pagtuunan ng pansin ng kampo ng dating direktor upang mapawalang sala si Gerald Bantag ay ang kredibilidad ng mga saksi. Sa kabilang banda, upang maging tagumpay naman ang kaso ng DOJ at ni Boying Remulla, kailangan pagtuunan din ng pansin ang mga pahayag ng dating hepe. Ang kredibilidad ng dalawang panig ay malaking bagay upang ang dalawa ay magtagumpay at ang isang pagkakamali ay magtutulak sa pagkatalo ng kaso. Noong nagpahayag sa media ang DOJ hinggil sa petsa ng video ng Cinderella Man, ayon sa pahayag ni Secretary Remulla, si Percy Lapid mismo ang kumuha ng video sa harapan ng bahay ni Gerald Bantag noong ika-9 ng Setyembre. Ayon din sa DOJ, lumabas yung upload ng Cinderella Man ika-15 ng Setyembre na naging basihan ng naturang pagpaslang. Ang tanong, tumpak ba ito? Bakit hindi natin balikan ang video? Sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing... Ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga. Bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Nakita mo ba? Ang petsa ng pag-upload sa video ay hindi ika-15, ngunit ika-5 ng Setyembre. At kung bibisitahin ang YouTube channel ng Pumanaw, ito ay in-upload noong ika-5 nga, hindi noong ika-15. Akusasyong mawawala ng kredibilidad dahil sa isang pagkakamali. Mantsakin mo, ang pinakabasihan ng pagpaslang ay hindi tumpak. Heto pa ang isa, ayon mismo sa pahayag ng DOJ sa harap ng mga media, si Percy Lapid ang kumuha ng video sa lungsod ng Laguna. Kung ganon, bakit hindi natin itanong sa Lapid Fire? Heto ang sagot niya.
Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, ha? Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Ilang beses binanggit na ang impormasyon hinggil sa mansyon at ilang sasakyan ng Cinderella Man ay binalita lamang sa Lapid Fire. Sa madaling sabi, mayroong nagpasa sa kanila ng balita. Kaya naman ito ang sinabi ni Bantag. Hindi ako naniniwalin si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yun ay connected si Secretary Boying Remulla. Ayon sa dating hepe, hindi raw si Percy Lapid ang kumuha ng video at lumalabas pa na ang pagkuha sa video at pagpunta sa bahay ng hindi kilalang tauhan ay may ugnay sa Secretary ng DOJ. Magandang pangontra sa akusasyon laban sa kanya. Maigi na sanang paliwanag, subalit ang pahayag nito sa CNN Philippines ay medyo may bahid na cyber libel. Heto ang panayam. Walang credibility, wala na siyang moral ascendancy na hawakan pa yung pagiging Secretary of Justice. Bakit? Yung anak niya, alam na ninyo yan, di ba? Delikado ako. Kasi siya nga nag-amamando, siya ng judge dito eh. Nakita naman ninyo kung paano siya magbuka ng bunganga. Puro kasinungalingan. Nagpahayag ang dating direktor ng Bucor ng mga paratang laban sa pinuno ng DOJ. Totoo na naugnay ang anak nito sa paggamit ng droga, subalit hindi ito maigi para sa akusasyon laban sa kanya. Dahil hindi nito sinasagot kung siya nga ay may kinalaman o wala sa pagpaslang. Imbis na matibay na sagot kontra sa akusasyon, tila naging mudslinging ang dalawa o nagsisiraan na lamang. Ganun pa man, mukhang nagbago ng salita ang dating direktor sa panayam ng SMNI upang makaiwas ito sa cyber libel. Ito ang kanyang salita. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind. Sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung island cove mo. Sa pagkakataong ito, mas mainam ang mga salita ng dating hepe dahil inuungkat na niya na ito ang sabi ng taong bayan. Nagbibigay na siya ng referensya at hindi siya pinagmumula ng mga sinasabi. Subalit sa hulihan ay tila nadala na sa paghihimutok at matinding galit at nagsalita muli ito ng mga pahayag na gumigilid malapit sa cyber libel, hindi lamang sa DOJ, pati na rin laban sa NBI at PNP. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Pinagtanggol ko ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para kayo rin nasa NBI personnel. Huwag niyong gamitin ng NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. Kung maaalala ang upload ni Senador Raffy sa Tulfo in Action noong isang beses na pinaratangan nito ang NBI na nangungutong sa mga pogo, ay biglang dinelete ang video sa channel dahil hagip ito sa batas ng cyber libel o paninirang puri na hindi pa formal na napapatunayan. Kaya kahit mainam ang paliwanag ngayon ng dating hepe, maaaring balikan ito kung hindi ng PNP ay ng NBI dahil sa may bahid na libel ang kanyang sinabi. Sa kabaligtaran naman, ang pagkakamali ng DOJ sa mga petsa ay maaari ding balikan naman ng kampo ni Gerald Bantag at gamitin ito laban sa investigasyon. Sa kasalukuyan, ang kaso ni Percy Lapid ay nag-iinit pa rin at ang pagsubpina sa mga sangkot ay handa nang ipasa, kaya matatagalan pa ang resulta nito. Dito masusubukan ang hustisya sa bansang Pilipinas kung ito ay patas o puno
ng butas. Anong aral ang mapupulot dito? Ang dalawang grupo sa gitna ng pagpaslang ay naghahanda na sa kanilang sagupaan sa korte. May butas man o wala ang pahayag ng magkabilang panig, katotohanan man o kabulastugan ng pahayag ni naman, nasa kamay na ng batas ang kanilang hinaharap. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.